Akihiro Lunel Balubang Magundayaw. At makikitaas na lang po ng kamay ng mga kakatawan bilang pangalawang ama at pangalawang ina ng bata. Nais ko lang po ipagbigay alam sa inyo kung hindi man po naulit na inyong magiging kumare, magiging kumpare, ang isa sa patakaran ng Father Scopus ng Catholic Temple na ang sino man po na hindi makakadalo sa nasabing pinyag, ang kanilang pangalan ay hindi mapapatala sa i-issue ng Father Scopus ng Catholic Temple ng baptismal certificate. Naunawaan po, pero hindi po namin inaalis yung karapatan ng inyong pagiging magkumpare, pagiging magkumare. Naunawaan po ng mga kapatid. Ito po si Akihiro Lunel Balubang Magundayaw ay anak ni Mr. John Martin Marquez Magundayaw. Sino po yan? Ayan. At ng kanyang may bahay na si Alexandrine Garcia Balubang. Sa mga ninong po, taas lang po ang kamay ng mga nandirito. Andito po ba si John Paul Torino? Wala. Si Daniel Pumida? Wala din. Si Arnold Benson Ramilo? On the way po. On the way. Okay. Si Alexis Balbar Jr. Si Carlo Buse. Wala pa po. Sabihin niyo po kung sila ay dumating yung malabang ngayon po para bayaran natin po sila ay mapapasama ang pangalan sa baptismal certificate na i-issue ng Father Scopus ng Catholic Temple. Si Dexter Calpito.
Dakilain ang iyong pangalan, inihayag mo po sa amin. Amin inagunawa aming kanglawan at patnubayan, na may pagtagumpayan, may palagana, ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kalupaan, at makamit unawa namin ang pamanang mong buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagbasa ng mabuting balita mula sa aklat ni Mateo sa kabanatang 28 ang talata ay 16 hanggang 20. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Mga minamahal na kapatid, kung paano ang Diyos ay nagtagubili sa kanyang mga alagad, na ang lahat ay kinakailangang bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. Upang ang tao, mga minamahal na kapatid, sa kanilang pagsilang mula sa sinapupunan ng kanilang mga magulang, ay mabulat na sa salita ng Diyos. Magkaroon ng takot at pagkaunawa sa mga nangyayari at nagaganap na inihahatid ng Diyos kung paano ang bawat isa ay mamumuhay para maging karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat tayo lahat, mga minamahal na kapatid, bagamat tayo ay namulat sa pananampalataya ating kinagisnan sa ating pagsamba sa Roman Catholic, hindi natin naunawaan, hindi natin natutunan ang tunay na aral na marapat nating tanggapin, ganapin at sa pamuhay bilang Kristiyano. Sapagkat ang katotohanan ay nalambungan ng katuruan ng tao. Nang tayo ay masakop ng mga dayuhang banyaga ng mga Kastila, ng mga praile, mga minamahal na kapatid, ang pananampalatayang inihatid sa ating Kristyanismo ay nalambungan ng katuruan ng tao. Ipinagbawal ng mga paring Kastila sa ating mga Pilipino ang pagbabasa ng Biblia. Kaya ang ating mga ninuno ay hindi namulat sa katotohanan na marapat nilang ganapin at isa pamuhay. Ang sino man na makita noon na nagbabasa ng Biblia ay kinakasuhan ng rebellion against Spain. Kaya kung ano ang ituro, kung ano ang ipag-utos, binalang ang ginagawa ng mga Pilipino, ng ating mga ninuno. Hindi rin na ituro sa atin ang ating mga magulang na yun, kasi karamihan dito ay kabataan. Yung katotohanan, sapagkat hindi sila namula doon sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan, mga minamahal na kapatid? Paano ang bawat isa ay magbibigay kaluguran sa Diyos sa panahon ng kanyang kabataan? Paano niya tutuklasin ang mga karunungan at kaalaman mula sa Diyos upang sa kanyang paglaki, siya ay maging karapat-dapat bilang anak ng Diyos, upang siya ay makapagbigay ng karangalan, kapurihan at kadakilaan sa Diyos na nagkaloob sa kanya ng buhay. At kung paano siya ay binigyan ng Diyos ng karapatan upang manahan dito sa lupa ng walang dungis at kapintasan, malinis, sa pagdating ng takdang panahon ng kawakasan ng ating katawang laman. Tayo ay makabalik ulit doon sa piling ng Diyos na taglay ang walang kapintasan, walang dungis. Makabalik tayo ng buhay, banal at kalugod para sa Kanya. Upang tanggapin natin kung paano ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang katawang panlupa, ay pagkakaloob naman niya sa atin ang katawang panlupa. Yun ang isang dahilan, mga minamahal na kapatid, kaya tayo mga tao ay nananampalataya sa Diyos sapagkat tayo'y nananabik sa mga pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat magtatagumpay. Kaya nga, sa huling panahon ito, ginanap ng Diyos ang kanyang ikatlong misteryo. Itinuro sa atin, ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Ang persona ay salitang Kastila. Sa English, man. Sa Tagalog, tao.
Ang Diyos ay isang beses lamang nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Jesucristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Ngunit ang itinuro sa atin, ang Diyos ay may tatlong person. Hindi totoo. Ang Diyos ay mayroong tatlong misteryo na ginanap niya ayon sa kanya-kanyang panahon. Misteryo ng Ama, misteryo ng Anak, at misteryo ng Espiritu Santo. Sa misteryo ng Ama, siya ay nagpakilala sa pangalan Jehovah, ang simula. Verbo, lumalang, naglinis at naglinan, nagbalangkas. Piniling kasangkapan ay si Moises sa panahon ng mga propeta. Sa ngalan ng Anak, siya nagpakilala sa pangalang Jesus, ang daan, ang tubos sa sala ng ating mga ninuno ng bayang Israel. Nagtanim at naghasik, piniling kasangkapan ay si Birheng Maria sa panahon ng mga apostol. At sa ngalan ng Espiritu Santo, siya naman ay nagpapakilala sa pangalang Iskopus. Hukom na dumating, ang wakas, hukom na dumating, ahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Isa sa langit Pilipino ang kanyang kinalugdan upang maganap ang kanyang pagpapakita ng kanyang bagong pangalan na nalihim sa mga panahon. Hindi pinaitulot na masulat sa banal na kasulatan. At yun ay ang pangalang Iskopus. Ang isa sa lahing Pilipino na kanyang unang kinasangkapan upang ipadama ang kanyang kapangyarihan at ipakita ang kanyang bagong pangalan ay si Late Elder Lourdes Pedro Ortiz ng taga-Cavite. Nangyari at naganap ang bagay na yun, mga minamahal na kapatid, noong February 1, 1966. At ipinakita ang kanyang pangalan, Iskopus, sa gitna ng kalawakan noong June 24, 1967. Sa pamamagitan ng pagluto ng Espiritu ni John Dinilabit sa anak ni Late Elder Lourdes Pedro Ortiz. Sinabihan si Lourdes Pedro Ortiz na pumunta sa may kalahigan at meron siyang ipapakita sa kalawakan. At doon ay nakita ang letrang P doon sa 7 letrang Iskopus na ang ibig sabihin ay Patre. Sa salitang Greek, sa salitang Tagalog naman ay Ama. At ipinakita rin ang bawat letra S-Q-O-P-Q-U-C na nabuo sa pangalang Iskopus. Ito'y ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng busilak na ulap. Hindi niloob ng Diyos na ang kanyang pangalan na sasampahin ng tao sa Espiritu at sa katotohanan sa kanyang ikatlong misteryo ay masulat sa lupa. Hindi kailangang masulat sa kahoy o maukit, masulat sa bato sa pamamagitan ng pagkukit. Hindi pinaitulot na masulat sa papel. Sapagkat pwede sabihin din ng tao, kaya ko rin gawin yan. Kaya rin namin gawin yan. Pero sino sa atin ang mayroong kakayahan upang gawin ang bagay na yun? Wala. Tanging ang Diyos lamang, mga minamahal na kapatid, ang mayroong kakayahan at kapangyarihan na gumawa ng bagay na yun. Kaya nga, ang kanyang unang misteryo ay nilagyan niya ng hangganan sa panahon ni Juan Bautista. Ang kanyang ikalawang misteryo ay nilagyan niya ng hangganan noong February 1, 1966. Bakit nilagyan ng Diyos ng hangganan? Ang kanyang unang misteryo at ang kanyang ikalawang misteryo. Upang magkaroon ng kaganapan ang kanyang ikatlong misteryo. Nanawanan po ng mga kapatid. Nanawanan po.
ang mga buhay po ay sumasagot. Kayo po ba yung mga buhay? Well, kumain na po kayo? Hindi pa. May parehas na po tayo. Ako po ay hindi pa rin nag-aalmusal. Nagkapilang ako kanina at nagtinapay. Baka sabihin mo nyo, mabuti pa kayo. Mayroong tinapay kami kapilang. Ano po? Ngayon pa man, mga minamahal na kapatid, napakapalad ng bawat isa na tatanggap at kikilala ngayon sa pagdating ng Espiritu Santo sa pangalang Iskopus. Sapagkat kung hindi natin napagingganap ang pananampalataya sa ngalan ng Ama, sa pangalan ng Jehovah, sa ngalan ng Anak, sa pangalan ng Jesus, ngayon sa ngalan ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Iskopus ay mapagiging ganap natin ang ating pananampalataya, tayo ay magiging karapat-dapat upang maging tagapagmana ni Amang Iskopus sa buhay na walang hanggan. Sino ang may ayaw ng buhay na walang hanggan? Sino ang may gusto ng buhay na walang hanggan? Nasa kamay. Bakit yung iba ayaw niyo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi, mga minamahal na kapatid, dito sa aklat ng Korinto, sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kabanatang 15, talata 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano po ba ang inyong inaasahan sa inyong pananampalataya o pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, ano po ang inyong inaasahan? Buhay na walang hanggan. Ngunit, paano nga ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Sapat ba yung siya ay ating sinasampalatayanan lamang? Sapat ba yung siya ay ating tinatawag lamang? Hindi. Ano ang pinaka dapat natin gawin? Ano po? Tanggapin bilang tagapagligtas. Ngayon po nais ko ipaunawa sa inyo na ang pagdating ng Diyos sa panahon natin bilang Espiritu ay hindi na tagapagligtas. Ano po? Siya po ay dumating na hukom, hahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Hindi po dumating ang Diyos sa panahon natin ngayon upang siya ay magligtas. Tapos na po ang kanyang pagganap sa pagliligtas. Ngunit tayong tao ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga turo at aral. Sa pamamagitan ng ating pagsasapamuhay sa turo at aral. Kasi iminulad sa ating pananampalataya, mga minamahal na kapatid, na sa wagas ng panahon, ang Panginoong Jesucristo ay darating kung paano siya nakita ng madla na umakyat sa langit. Sa kanyang pagbaba, ang mga tao ay kanyang ililigtas sa kasalanan. Ngunit tapos na po yun, mga minamahal na kapatid. Maliligtas po ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ito upang magkamit ng buhay na walang hanggan kung tayo mismo sa ating mga sarili ang magsisikap, hindi sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa kasalanan ng bawat isa. Sapagat ang Panginoong Jesucristo tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi po tayo nakasama. Naunawaan po ng mga kapatid, naniniwala po kayo, hindi tayo kasama ng ang Panginoong Jesucristo ay tumubos ng kasalanan. Mga kapatid, buhay po ba kayo? Ano po? Nais ko lang po ipaunawa sa inyo, hindi po tayo kasama doon. Sapagkat nang ang Panginoong Jesucristo ay tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi pa po tayo tao. Sino po ang tao na ng panahon yun? Wala pa. Sa ating mga nalilito, wala
Kaya hindi tayo nakasama doon sa tinubos sa kasalanan. Ano po? Tayo ngayon sa pamamagitan ng ating pagsisikap sa pagsunod sa turo at aral ng Panginoong Jesucristo ang tutubos ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat meron tayong kasabihan, ang ginawa mo sa iyong kapwa ay sa Diyos mo ginawa. Kaya kung ang iyong kapwa ay ginagawa mo ng masama, ginagawa mo rin ng masama ang Diyos. Naunawaan po ng mga kapatid. Bagaman ang pangalang Scopus ay hindi natin mababasa dito sa banal na kasulatan, pero meron naman siyang ibinigay na palatandaan na siya ay magbibigay ng bagong pangalan at walang sino mang makakaalam maliban sa tatanggap niya. Kami, tinanggap namin siyang Scopus bilang aming mga sa Espiritu at sa katotohanan, kaya naman ipinaunawa niya sa amin. Sino siya sa pangalang Scopus? Siya pala ang ama sa kasunulan sa pangalang Jehovah. Siya rin ang anak sa pangalang Jesus. Kung paano tayo meron nakikita letrang JHS sa mga simbahan. Maging doon sa ibaba ng imahen ng Santo Niño. Doon sa mga kasuotan ng mga pari sa Roman Catholic. Pero tayo nakikita JHS. Pero alam ba natin kung ano ang ibig sabihin noon? Ipinaunawa po ba sa atin? Hindi. Meron mga nagbigay ng kahulugan doon sa letra ng JHS. Sabi nila, Jesus Common Savior. Jesus Holy Spirit. Kung ating pakikinggan, wala namang masama. Pero nung dumating ang Espiritu Santo noong February 1, 1966, ipinaunawa niya ang lubusan na yon ay sumisimbolo sa kanyang tatlong misteryo. Misteryo ng Ama sa pangalang Jehovah. Misteryo ng Anak sa pangalang Jesus. At misteryo ng Espiritu Santo sa pangalang Scopus. Kung paano nakikita natin yung anyo at larawan ng Panginoong Jesucristo ay nakaganito. Yan ay sumisimbolo sa kanyang tatlong misteryo. Sabi ng iba, peace be with you. Hindi naman nakaganito nakaganito. Sabi ng iba, year 2000, magugunaw ang mundo. Ano pong taon na ngayon? 2023 na. Nakanuwan po ng mga kapatid. Sapagkat ang sabi po sa aklat ng buwan, sa kabanatang 16, ang talata 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Dumating po siya, mga minamahal ng kapatid, at ipinapaunawa niya ang katotohanan na hindi natin nalaman. Ano po? Ang sabi po dito sa aklat ng Roma, sa kabanatang 1 talata ay 25, ang katotohanan ay pinalitan ng kasinungalingan. Mas sinamba at pinaglingkuran ang nilalang kaysa lumalang. Naunawaan po ng mga kapatid. Ano po ba yung pruweba, mga minamahal na kapatid, na katotohanan niya ang sinasabi sa banal na kasulatan? Gaya ng mga nagpakasakit sa ngalan ng anak, ang mga naging santo at mga naging santa. Mas pinaglilingkuran at mas dinadakila ng tao ayon sa pagtuturo ng mga paring Kastila ang mga santo at santa. Kaysa kay Jesus na siya nagpakasakit, tumubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Sapagkat ang sabi niya mga Scopus, ang Ama at ang Anak ay isa. Ang Anak ay yung nagpakasakit, yung nagtaglay ang katawang laman, yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang Espiritong sumasatawan ay ang Ama na nasa sa langit.
Kaya nagsama, mga minamahal na kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi kalooban niya ang kanyang ginagawa, kundi ang kalooban ng Amang nasa sa langit. Pero hindi pa rin ito naunawaan ng mga tao. Sa kabila ng wala naman siyang ginagawang masama. Taas po ang kanang kamay. Lahat ng inom ang ina. Huwag po tayo magulo. Lumagilang po tayo dyan sa likuran. Makinig po. Ang sanggol na ito na si Akihiro Lionel Balubag Maguindayaw ay wala pang sapat na kaisipan at kakayahan upang pangako sa kabanalan na marapat niyang taglayin sa buhay na ito. Kayong magulang, mga ninong at mga ninang, ang may mga tungkulin at pananagutan sa batang ito kay Amang Iskopus. May papangako niyo ba na siya ay gagabayan at palalakihin ayon sa kalooban ng Diyos? Wala po akong marinig. Ayon sa aral at turo ni Jesucristo, sa ngalan at kapurihan ni Amang Iskopus. Parang ngayon na po, sumagot. Kung ganoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, awiti sinasamba. Ay binibigyan kita sa pangalang Akihiro Lionel Balubag Maguindayaw. Ang kalawigan ng tubig ay simbolo ng buhay at kaamuhan. Nasa iyo ay ibinuhos, naway magsilbing pandinig sa iyong kamuspusan upang lumaki ka ng may kadalisayan sa pamamatnubay at pagmamahal ni Amang Iskopus at ng iyong mga magulang at ng iyong mga ninong at ninang. Nasa iyo ay aaruga tulad sa butil ng asin na nilalasa ng iyong dila, mula sa tubig alat at putik na sa init ng araw ay inalagaan. Naging kaputian, alat na panimpla sa pagkain, ikaw nawa, Akihiro Lionel Balubag Maguindayaw, mula sa putikang lupang ito at alat sa kasamaan ay dumalisay at bumuti sa initan ng silayis ng araw, na ibinibigay ni Amang Iskopus ang pangangalaga at pamamatnubay. Magsilbi ka nawang panimpla sa pagkain inihanda ni Amang Iskopus sa isang masaganang hapunan na kasalo niya. Yung po mga kandila, hawak na po ba ng mga ninong at mga Iskopus? Sa baba. Tulad
na liwanag sa kadiliman. Kayong ina, ama, mga ninong at mga ninang ng bata, tanglawan ninyo ang kapaligiran niya upang hindi siya maligaw ng landas. Naway ang liwanag na tanglaw ni Amang Iskopus ang siniyang makamit tungo sa katotohanan at kabuang larawan ng isang tunay na Kristiyano sa kapurihan ng Santa Iglesia Katolika at ni Amang Iskopus. Ang langis ay kasing kahulugan ng pagtitiis, tulad ng pag-inom sa saro ng Panginoon. Ang langis ay dinalisay at pinagpala mula sa katas ng bunga ng puno ng niyog, katulad din ng pananampalataya na dinadalisay sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok. Espiritu'y dumating, ika'y aming Ama, siyang gabay at patnubay, kain
at kapangyarihan. Naway huwag siyang maligaw at lumaki na ang liwanag niyo ang siniyang makamit at landasin. Sa karapatan at kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Amang Scopus at ng pamahalaan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ikaw, Akihiro Lionel Balubar Magundayaw, ay aking ipinahayag at ipapahayag na isang Kristiyano at ibibilang sa Santa Iglesia Katolika. Ang lahat ay kaloob mula sa lakas at kapangyarihan at kadakilaan ng kabanal-banalang Diyos, Hari ng langit at lupa, na si Amang Scopus. Humayo kayong may kapayapaan at lumakad sa daang matuwid para sa karangalan at kapurihan ni Amang Scopus. Congratulations po sa Mr. and Mrs. Yaw, sa mga ninong at mga ninang. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa araw na ito. Tapos na po ang binyag para ibilang na isang Kristiyano ang batang ito na si Akihiro Lionel Balubar Magundayaw. Maraming po salamat.